Nagwali ko sa inyo may tungod sa espirituhanong kahimsog nga ang atong espiritual nga kinabuhi kinahanglan kanunay nato ning atimanon. Amen? Kaingon si Juan nga nagtinguha siya sa iyang mga hinigugma nga manag-uswag og maanha sa kahimsog sa lawas, ingon man nga atong kalag naguswag, even as thy soul prospereth. Makita nato diri nga duhay atong yatiman, physical o spiritual. Pero kung magkinaunsa man, pwede natong i-forgo ang financial, ang material, ang physical, pero dili nato pwedeng i-forgo ang atong spiritual. Ang spiritual maoy pinaka mahinungdanon. Kanang mag-enjoy tag spiritual health, wala gyud tay atraso nga sala, maayo ang atong kalagog, atong relationship sa iyaha, unya nag-examine ta kanunay sa atong kaugalingon, examine ninyo inyong spiritual, basig naluya na mo, naluya na ba mo sa pagampo, gilaay na ba mo sa inyong mga pagsimba, atong chikapuno sabang atong gugma sa pulong sa Dios o sa dapit nga diin ginahimo nato ang mga pagampo. Naigugma ba mo sa inyohang dapit dinhi? Kinsa man ang naigugma nga na sila'y Jesus Christ Cathedral o compound. Higugmaan ninyo ning dapita kay mao ni ang gihatag nga dapit sa Ginoo sa inyo ha. Dito sa Israel, ang mga Hudyo hangtod karon nagahilak. Nagahilak sila kay wala pa ma-restore ang templo nila. Sa templo nila, muski sa Muslim ang nagtindog. Until now, they are wishing for the third temple to rise. They are crying. They are wishing. They have been returned to their homeland. Gipabalik na sila. 1948, nang gibalik ng mga Hudyo sa ilang homeland. Dili na sila wandering Jew. Pero doon na pa sila longing o sa kabuok nga ang templo matukod na. Kay kato maoy center sa ilang spiritual nga kinabuhi. Kita, pasalamatan nato ang buhi nga Dios. Gitagantag syudad, pinagis pinadayag. Yun siya, Davao City will be the water center of the world. Tagantag syudad, pilian tag syudad, gipadalhan taog dinihog ng magbalantay para may makagiya, makabantay kanunay sa atong mga pagalagad. Gitagaan taog dapit, pasalamatan nato na kay sentro na sa atong spiritual nga kinabuhi. Muna'y kasing-kasing sa atong spiritual nga pagpangalagad. Ingon to nga mong Jewish guide, nga ang Ginoo nahigog magyud daw sa Israel. Kay sa Old Testament, ingon siya, padalhan gud na sila kanunay og mga propeta. Sa diyang mutipas na sila ng dalan, padala na pud ang Ginoo propeta para sila badlungon, para sila pabalikon na sad sa dalan sa Dios. Sige higog magyud walay lain nasod nga gingana sa Ginoo. Mo nang samtang nagasulti siya, naga-reflect usab sa kuwa kung giunsa paghigugma sa Dios kanato dinhi. Kay gipadalhan ta og pagpangalagad nga ang iyang ngalan diretso mayatong mailhan, ang iyang kinabuhi diretso mayatong mailhan. Hallelujah. Unya gitagantag dapit nga diin mahimong sentro sa atong espiritual nga pagkinabuhi. Nga gihimo tang tinuod nga katawhan, agipaila sa ato ang pinadayag og revelation nga walay paila sa uban. Kining lugas nga pagpangalagad, revelation ni sa tuwa. Maunig so na nga atong gunitanan, adita kinanglan mahulog. Mahulog ka sa lugas nga pagpangalagad, asa ka paingon? Di ka paingon sa taas, paingon na ka sa ubos. So kung ihatag kanimo ang pinakataas, bulahan ka. Pero di ta magtarong magbantay, delikado sad. Kay unsa kataas ang imong gikaymutangan, inanausab kadako ang pagkahagbong sa dihang ikaw mahulog. Inanaput kakusog ang pagkahagbong nimo. So atog yung bantayan sama sa Israel, wang labantay mo nang nihawa sa ilaha. Atong bantayan ang atong gikaymutangan. Nga ang gingharian sa Dios nga atong nabatunan ug ipadayag ug gihatag sa tuwa, dili na mahimulag sa tuwa. Hallelujah. Hallelujah. Naay kadelikado mga igsoon
sa dihang kita dili magbantay aning mga butanga o dili ta kinahanglan mahulog anang maong kadelikado. Kinahanglan kanunay tang makig-usa sa presensya sa Dios o kanunay tang mangutana sa iya nga iyang searchlight manhi kanato. Tan-awon ta kanunay, dili mo mahadlok sa searchlight sa Dios. Dili mo mahadlok nga ang kahayag sa Dios moanha sa inyo ha. When His searchlight is turned upon you, don't be afraid, because the Lord wants you to see yourself in all your need, and He wants you to seek Him afresh to become the man or the woman He would have you to be. So, pag-ana sa searchlight sa Dios na nakitang mga dili maayo diha, isipan na nga gugma kay dili tanang tao giana sa Ginoo. Dili tanang tao gipadalhan og magbalantay nga dinihog sama sa inyong mapaminawan dinhi. Mao bitaw nang kung kamo tanggalon aning pagalagara, ibutang sa lain pagpangalagad, unya nakatilaw na mo sa pagpangalagad nga diya dinhi nga ang word of God walay sambog gihatag sa inyo ha. Mangandoy man mo balik og moingon, may patong akong unang pagpangalagad. Mauhaw ka pag-usab, pangitaon mo ang diretso nga pulong sa Dios nga ginahatag sa inyo ha. Dili tanang katawhan giandam sama sa pag-andam sa inyo ha. Hallelujah. Kay kadaghanan sa katawhan nga nagatawag sa iya sama lang gyapon sa iyang katawhang Israel. Relihiyoso kay tanawon sa gawas. Pero dili nila madawat ang diretsong pulong sa Dios. Nga may mutulid, may mutultul, may mutudlo, may mubadlong, may muhinlo sa ilaha. Kamong mga katawhan bulahan mo. Pobre mo tanawon sa gawas, pero dato mo sa Espiritu tungod sa Ginoo nga ang pulong niya na dawat ninyo o inyong gikinabuhi. Hallelujah! Ambot pasabot ani, mas interesado ang atong amahan nga nasa langit sa atong spiritual prosperity. Labaw pa sa atong financial ug material prosperity. Mas interesado siya sa atong spiritual prosperity. Ang inyong pastor, nakabati na mo sa kuang kadaghan nga nag-ampu ko para sa inyong financial nga kauswagan. Pero doon ako'y katuyuan o doon ay katuyuan ng Diyos. Ang katuyuan sa Diyos nga kamo magamit sa iyong bulaton. Pero ako magampu nga tungod sa inyong financial prosperity, mga laglag mo. Delikado sad ang financial prosperity pagkadili bantayan. Bisan ang kasulatan na gaingon nga ang mga buang-buang ang naglaglag kanila ang ilang kauswagan. Dili kinahanglan nga ang kauswagan may mulaglag nato. So ako ang akong pagampuron dili na general. Ang akong pagampuron pauswaga lang sa financial Ginoo sa imong katawhan ang mga masaligan. Di malaglag. Na dili mo balhin ang ilang gugma gikan kanimo paingon sa financial o paingon sa kwarta. Doon ako'y mga example karon sa ulahing adlaw nga unta tubagon na sa Dios ang akong mga pagampo nga pauswagon ang iyang katawhan dinhi. Pero gitagaan lang kog sample sa Dios nga dili pagyud na right ni ining mga higayuna para sa tanan ninyo nga pauswagon sa financial. Kung pauswagon man ta sa financial, katong kasaligan lang. Kay mas may pang tanawon sa Dios nga pobre ka sa financial, dato ka sa spiritual. Kaysa padatong kanya sa financial niya, maoy imong ikalaglag. So, maayo gyud kayo ang atong amahan. Maayong butang ang iyang gihatag o gihimo sa tuwa nga iyang padatuon ta sa tanang butang. Tagaan ta niya kahimsog sa lawas, may butang na, may butang usab nga kita igsoon tagaan og bunga sa atong mga pagpaningkamot nga tungod niya na makagintag material prosperity. Kay kung dili ta maninguha na, dili po siguro gusto sa Diyos. Kay gisaad man na niya, I wish above all things that you may prosper and be in health even as thy soul prospereth. Tulo ni siya. Pero kinahanglan mabalansi nato pagayo nga sa dihang kining kauswagan nga tulo ka pilo maanhi ka nato, dili ta madaot. Dili ta madaot. Amen. Mas may pangpalabihon sa Diyos nga pobrita sa financial.
nga dato ta sa espiritual. Kaysa mga laglag ta sa dihang kita tagaan nagkadato sa pisikal, patambuko ng atong lawas, padatuon ng atong kahimtang, pero maburdoy na sa ang atong kalag. Daghan karon igsoon ang akong nakita nga nagpaingon diha ng akong pagampo ang masaligan lang. Hallelujah. Nga naman, tungod kay pinakamahinungdanon ang kaluwasan sa imong kalag kaysa sa imong lawas. Kay numdum ba mo niyadtong kamo pobre pa? Kamo mga hantlod karon pobre pa. Nakainomdum ba mo? Tanawon ninyo ang mga nanguswag na itong mga kaigsunan. Sa unang pobre pa sila, di ba matinumanon kayo sila? Matinumanon kayo. Pero sa naguswag na, naghinay-hinay na igsoon, kawala ang pagkamatinumanon. Kana gyud mo ay tendency sa kauswagan. So, nakas kapobrehon, napod kay dakong pagsulay. Unsay dakong pagsulay sa nas kapobrehon? Daghan siyang dili mahimo. Mao nay pagsulay sa kapobrehon, but you can overcome that. You can easily overcome that. Ha? Daghan kung di mahimo, nako'y gustong himon, di na ako mahimo kay pobre ko. Pagsulay kay dako ning akong kapobrehon. Pero nigluhod nimo, taganday kag kalipay sa Ginoo. Pero sa kauswagan, naapoy dakong pagsulay. Daghan ang wakalabang sa pagsulay sa kauswagan. Kay daghan na silang mahimo, ang ilang pride ni dako pag-usab, di na sila matandog, di na makuhit. Taas na kayong mga sinultian, taas na kayong pananaw sa kaugalingon. Wa na'y kaluoy sa kasing-kasing, wa na'y gugma. Kapag kanay nakautang sa iyaha, bahala naglimos sa patay, kuhaon, para makabayad lang. Dili na kabubuton sa Ginoo. Nga sa dihang naguswag, muingon na, magpabilin ko aning kauswagan, di na kumubalik sa akong kaimtang sa unang kapobrehon, gidumtan ko na to, bisa nung saon di na kumubalik dito. Kanang sultiya di kabubuton sa Ginoo na. Ang imong pangitao ni ngani, kung kabubuton sa Dios, bisan sa akong kahintang akong dawaton. Hallelujah. Pag nagsulti ka nga, bisan nung saon di na kumubalik sa akong kapobrehon sa una kay lisod kayo. Ambot pasabot by hook or by crook, magpabilin ka para lang na kay kwarta. Ambot pasabot bisan manikas ka para mauswag lang imong buhaton. Ambot pasabot bisan man limbong ka para mauswag lang imong buhaton. Dili ka mabuton sa Dios na. Ang kabubuton sa Dios nga atong isulti, bisan unsay akong kahimtang amahan, ikaw nakabalo. Naninguha man gyud ko nga magmauswagon para mahimaya ka sa akong kinabuhi. Pero kung nakita nimo nga ang akong kauswagan niya may makalaglag na ako kay di na ako mahimo pagdala og di ko kakaya sa responsibilidad sa kauswagan, ayaw ko pa uswagan. Di ba unay pagampo ni David? Ingon si David, ayaw ko himo ang kabus kaayo nga mapaulawan ta ka kay mangawat man ko. Ayaw ko himo ang dato pod kaayo nga kadugayan mapaulawan tapod ka kay makalimtan tanaka. Ano ay paggampo ni David? Hari na gani na siya. So atong bantayan igsoon ang mga kadelikado sa kauswagan. Dagang delikado ang kapobrehon. Kay basig makapangawat ka tungod sa imong kapobrehon. O daghan pang mga butang imong buhaton tungod sa imong kapobrehon. Pero daghan pod bayang kadelikado ang kauswagan. Kadaghanan sa mga nanguswag nakalimot sa Ginoo. Kano sa man mo gikuha sa Ginoo? Niyadtong pobre mo? Niyadtong dato mo? Dili, niyadtong pobre mo. Kaya daghan mong pagpanginahanglan nga wa ninyo mahimo. Ang Ginoo may nisagot ninyo ug nakit-an ninyo wa siya mapakya sa inyo nga gipadato mo niya sa espiritual. Hallelujah. Hallelujah. Sa bisan luya mo sa lawas, wala mo'y mga butang ning kalibutana. Apan kung himsug ang inyong kalag, o dato mo sa espiritual, higugmaan ninyo ang inyong kahimtang. Nya, inyong higugmao ng espiritual ninyong kadato, ang inyong katambok sa kalag, o gingnon ninyong Ginoo, dili ko ni ibaylo, kung mawala man ni sa kuwa, bisan mo dato ko,
Palabihon pa na kung pobre ko nga dato ko sa espiritual kaysa muuswag kong mawala ko sa imong atubangan. Ismay pa na. O gwapo sad kung dato ka sa kalag, dato ka sa espiritu, dato sad ka sa financial. Agalamito sa Ginoo. Pero wa matandog, wa mausab ang imong spiritual relationship sa iya. Manay lami diha. Manay kung giyampo nga buhaton. Pero kung di man lang gani makaya, ayaw na lang. Pabilin ka na lang sa imong kahimtang. Kanya mo yung unsay mong kabubuto na mahan, maoy akong buhaton sa akong kinabuhi. Unahon nato ang atong spiritual well-being kanunay kaysa sa atong material well-being. So ayaw gyud mong ka-absent pag-abot sa panimbahon. Unahon gyud ninyo ang kalag ninyo sa tanang butang. Mao na pinakamain. Ayaw ninyo i-neglect ang pagpanginahanglan sa inyong kalag. Bisan gibati nimong himsog ka karon, gibati nimong tambok ka, gibati nimong ragdi ka ma-backslide kay ligon kay ka. Pwede na kong ma-absent karong Domingo hausa, kay ligon pa man ko, labi pa man kay ni akong gibati. Ayaw igsoon. Bisan ang usa ka Sunday lang dako na kay diferensya para sa imong spiritual nga kahimsog. Amen. Hallelujah. Ang spiritual prosperity related ni sa physical health gyapon ug sa material prosperity. Pagkakita mao ni ang atong hunahuna ug espiritu unya set na ta diha bahala gun say may tabo ang akong spiritual prosperity din ako ibaylo sa bisan unsang butang sa kalibutan sa dihang ato ng gunitan igsoon ug ato gyud nang pugnan ug mao gyud nay atong tinguha sa kinabuhi. Pagkagipasunod sa tuwa ang spiritual, ang physical o ang financial prosperity, lami kaayo tanahon, dili makapag-uol sa imuha. Kay andam mang kamubiya na sa imo kung makababag sa imuha. Pero ka na mahimo ka ng kalibutanon, by hook or by crook, di nagyud kamubiya sa kauswagan. By hook or by crook, kinanglan mo uswag ko. Diha na, may mo ka ng kalibutanon. Diha na ang Ginoo mo biya nimo. Diha na ang Ginoo, wala na sa imong kinabuhi. Niya imong attitude mausab na. Your attitude towards money, your attitude towards prosperity will become so different that the Word of God and His Spirit is strange to you. Mahimo na ng langyaw sa imuha. Inigwali na ako diri, di ka nakasabot. Ay mong masabtan katong imong kalibutano na nga paagi. Pagkainana na imong kalag na backslide na. Wala na ka sa kabubuton sa Diyos. Hallelujah. So ayaw ninyo i-forgo ang inyong spiritual prosperity. Unsa man ang true prosperity? Ang true prosperity, mao ang spiritual prosperity. Ang kahimsog sa imong kalag. Nga kanunay kang nas pamilya sa Diyos. Nahigugma ba mo nga membro mo ni ining pagpangalagara sa Jesus Christ, the name of our name. Hallelujah. Pamilya mo sa Diyos. Nagalakaw mo sa tinuod. Ingon si Juan, I have no greater joy than to see my children walk in truth. Wala daw siya labaw pang kalipay kundi makita niyang mga anak nagalakaw sa kabaturan. Di ta mulikaw sa limbong, mulakaw tas tinuod. Hallelujah. Mauni ang first mark of spiritual health. To have a spiritual life. And this is brought about by your obedience to the Word of God. So you always walk in truth. Unsay kamaturan mong gilakwan. Second mark is walking in the ways of God. Nagalakaw ka sa mga dalan sa Diyos. Sa 3 John chapter 1 verse 3, ingon siya nga, thou walkest in truth. Ang verse 4 sad, walk in truth. Karunang paglakaw sa kamaturan, ang resulti dinhi. Ang buot pasabot ani, mga igsoon, kining paglakaw sa kamaturan, kita under kanunay, subjekta sa kamaturan. We are always, our whole life is always into subjection to the truth. Kanunay tang under sa kamaturan. Nagapaubos ta sa kamaturan. Dili gyud ta kinahanglan nga mag-rebuild sa kamaturan. Unsay tinuod mo na akong nawaton. Mo nang diri sa atong pagpangalagan, walay personalay. Magwali ko, wabay ko'y personal din he. Dili personal ni. Dinhi ang atong gipangita, dili kinsa ang tinuod.
unsa ang tinuod. Ang personal, kinsay tinuod. Kung mo yung ka, kinsay tinuod, kanunay mong itudlo imong kaugalingon, dapigan yun di mo na. Bisan sayop ko, tinuod ko. Pero dili na, personal lang ato diri, spiritual. So ang atong ipangita diri, unsay tinuod. Og dunay away mahitabo ang akong pangitaon unsa man, unsay tinuod. Dili kay kinsay tinuod. Balag kinsay may involved. Igsuon nako, paryente nako. Pagka naay na involved sa mga issue, ang ako dayong unang pangutana, unsa may tinuod ani? Unsay tinuod maoy akong dapigan. Kay nigdapig nimo sa tinuod, wa jud mawa nimo. Kanunay kang naa sa kamaturan, naagi kay kagawasan. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Hallelujah. Pananglita na imong kaugalingon nasa sayo, o imong mga sud sa kinabuhi nasa sayo. Sorry na lang. Ang kamaturan, maurag yapo imong dapigan. Kay di man ka pwedeng makigbatok sa kamaturan. Mga katawhan sa Dios, musa ka na ta sa espiritual nga pananaw, dili kinsa, kundili unsa ang tinuod, maoy atong dapigan. Hallelujah! Kay kung ang atong pananaw kanuy magpabilin sa personal, kinsay tinuod, kanunay kung dapigan ng kaugalingon. Siyempre, matukan ba di mo imong kaugalingon, imuha na gud na. Kung personal ka, kanunay, tawhanon ang imong pananaw. Bisan unsang issue diha, ikaw yun ang tinuod. Silutan ba gud nimo imong kaugalingon? Dili. Pero spiritual na ta. Lugas na ta. Ma-issue gani, nga involved ang uban, involved ang tanan. Ang ato kanuning pangitaon, unsay tinuod ani? Unsay tinuod mo'y atong dapigan. Hallelujah. Kanunay ang under sa kamaturan. O ang ikatulong marka sa spiritual health, showing forth the love of God. Kanunay ang nagpakita sa gugma sa Diyos. 3 John chapter 1, 5-6. Doon ay tao rin ginganlan si Gaius. Ang iyang gugma gipakita, kanunay sa mga balaan, kinibunga sa espiritu nga na kaniya. Ang spiritually healthy nga Kristiyano, puno sa gugma sa kaigsuonan. Hallelujah. Nagtinabangay, naghinigugmaay, wala magbintahaay, kundili naghinigugmaay o nagtinagdanay. Hallelujah. Mao nang pagka naglakaw tas kamaturan, well-behaved ang atong pagpanginabuhi. Kung saan ang well-behaved sa Bisaya, ituyo na ako nga dili Tagalog ni ron kay gusto na ako magkasinabot yung tagmayo. Gusto na ako members service ni. O sa ganinang well-behaved sa Bisaya, maayong pamantasan, well-behaved. So aton lang butang maayong gawi, maayong pagkatiman, maayong pamatasan. Amen. Well-behaved ta. Ako ning gikuha sa Salmo 101:2. Ingon si David, I will behave myself wisely in a perfect way. Pagka naglakaw ta sa kamaturan, ang behavior nato, ang atong pamatasan, maayo kaayo. Hallelujah. Maayo kaayo. Unsang maayo? Puno ka sa gugma, puno ka sa kaluoy, puno ka sa bunga sa Espiritu. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngano man, kay imong makita kanunay ang kabubuton sa Dios. Kanunay mao to imong makita. Mao nang well-behaved ka. So, ginatawag diri sa kasulatan ang Salmo alawiton ni David. Nitong panahon sa iyang kaguol, panahon sa iyang pagsulay, panahon sa iyang pagpasalamat. Dito sa Israel, dili day ginabasa ang Salmo, ginaawit. So, na ako'y nakita nga nagbantay dito sa lubnganan ni David, Haring David. Naman siya lubnganan dito niya, gibisita namo. Na ay Hudyo dito nga nagkalo, taas kay bungot. Sige ginag-awit sa Hinebro. Agi pangutanan na ako ang guide. Kung sabi ang ginaawit?
Isa ginaawit niya ang mga sulat ni David kanang ginatawag na Psalms. Ambot pa sa butaya na awit. Sige siya awit igsoon. Sige niya awit sa Hebrew, ako kasabot sa tingin gawit, pero giawit din niya. Sige siya awit. Kung andaw na to na, awiton po na to. Hallelujah. Kining gisulti David dinhi para sa iyang kinabuhi ug para sa iyang pamatasan, giawit niya nitong mga panahona. Doon ay ginatawag diring Psalms of Praise, Psalms of Thanksgiving, aduna po'y Psalms of Example, aduna po diri ginatawag Psalms of Conduct, o kini may giawit ni David. Ingon siya makadaghan nga ako ning buhaton. I will, 5 times gisulti niya ni sa verse 2, I will behave myself wisely in a perfect way. Amot pasabot, my behavior shall be such as will be pleasing to God and commendable in the sight of men. Why masaway sa kuwa ang tao? Ang record na ko sa gawas, gwapo kayo. Hallelujah. Bisan dauton ko, basta nga akong record, gwapo. Wa, gyud masaway ang tao nimo. Nya, makapahimot ka sa tubangan sa Dios. Dili madawat nga lugas, dili madawat nga nagdala sa kinabuhi ni Jesus Christ, ang salawayon kayo sa tubangan sa mga tao. Pag susin mo, tinuod pag yun. Jesus Christ member ka, limbungan man lagi. So na Jesus Christ member nga bintahuso man kayo. So na Jesus Christ member nga mangingilad. Pag susi, tinuod pag yun. Wala diha ang maing pamatasan. Wala ka mag-behave. Ang imong behavior, dili mao kay wa ka maglakaw sa tinuod. Mga anak sa Diyos, anaron na to ang paglakaw sa kamatuoran. Kay mo niya ang kabubuton sa Diyos. Ipugnan ko na ang pagtawag ninyong mga Kristiyano. Luma na. Ang gusto na akong itawag kanunay ninyo, mga anak sa Diyos. Mga anak sa gingharian. Hallelujah! Well-behaved ka ba nga anak sa Diyos? Well-behaved ka ba nga Kristiyano? Kristiyano naman. Well-behaved ka bang anak sa gingharian? Dapat lang. Sa una, napatay excuse. Kay mo ita Kristiyano ko. Nang uban diyang mga salawayon, Kristiyano man po. Di pare-pareho na lang ta. Pero karon nga, anak ka sa gingharian, anak ka sa Diyos, wa ka na ikapamalibad. Ang anak sa Diyos, automatic, well-behaved siya sa tubangan sa Diyos o sa tubangan sa mga tao. Unsa man ang mga ilhanan sa well-behaved nga Kristiyano, o well-behaved nga anak sa Diyos. Ang well-behaved nga anak sa Diyos, anak sa gingharian, adunay madinaigon nga espiritu. Kisay ginadaig ang Ginoo, ang Diyos. Hallelujah. Kita niyo sa Psalms chapter 101 verse 1. Ingon si David diha. Sige, sulti na David diha. Akong daigon ng Diyos. Amen. Mag-awit ko og mga pagdaig sa Diyos. Lami kayo mo awit og pagdaig sa Diyos basta hayag ang adlaw. Ang buot pasabot, way pagsulay. Dili lami idaig sa diha nga dulom ang kalangitan o daghan kag pagsulay. Pero gikinahanglan mo awit lang gyapon ta. Kay mo nay atong pamantasan. Bisan sa kagabiyon mo awit ta og mga pagpasalamat sa iya. Bisan sila Pablo, gipambunalan ng likod. Sa Acts 16:25, nagadugo ang ilang likod. Sa nilang ginahimo, nagaawit sila og mga pagdaig sa buhay ng Diyos. Ang Diyos mohatag nato abilidad nga mohimaya sa iya bisan nata sa taliwala sa kalayo. Dili lang tamo awit sa dihang ang kalangitan walay panganod. Kinahanglan mo awit ta sa tanang panahon sa mga pagdaig sa atong buhay ng Diyos.
Maayo ba ang Diyos? Maayo ba ang Diyos? Kinsay makaingon nga ang Diyos maayo? Nagtuo ba mong maayo yun siya? Kinsa sa inyo andunay pagsulay? Kanang imong mga pagsulay nga ginaagian, dili na paigo igsuon nga ikaw dili na mo pahiyom o di na mo daig sa iyaha. Kinahanglan kanunay natong ingon maayo ka Ginoo. Nagtuo ba gyud mong maayo siya? Pila sa inyo ang nagtuo nga maayo siya bisan sa panahon sa inyong pagsulay? Praise the Lord. Maayo siya. Ayaw nyo tuuhi si Satanas. Nga moingon tanawang Diyos, kung maayo pa na, kung gugma pa na, nganong gibutang ka man niya sa imong kahimtang ron. Ang well-behaved nga anak sa Diyos, bisan sa panimalay, gwapo gyapon siya o batasan. Ang ngano akong isulting panimalay. Kay ang usa ka anak sa Dios usahay sa ubang mga dapit maikog siya. So ayuhon gyud niya ang iyang pamatasan para makitan sa tanan anak siya sa Ginoo. Pero pagabot sa balay ang tinuod nga pamatasan diha na manggawas. Kay wa naman kay panagan-an didto. Wa naman kay panagana didto kay tuwa imo man tong balay. Ako man ang ginikanan, ako man ang mga anak. Mumalikas ko din way kaso. Well-behaved ka ba bisan sa imong panimalay? Naibalo si David ani mga igsoon nga usahay sa mga dapit nga diin makitanta sa mga tao, kinahanglan nga atong ayuhon ng atong pamatasan. Kung unsa nato pagunahuna ana labi na sa atong panimalay ato ng buhaton. Hallelujah. Ang tinuod nga pagkabalaan, kinahanglan magsugod sa panimalay. Nagtuo ba mo ana? Nagtuo mo ang tinuod nga pamatasan, kinahanglan magsugod sa panimalay. Sa atong panimalay, dili ta kinahanglan nga way disiplina. Kinahanglan diha ta magpakita sa atong unang example para dili gyud ma-expose sa reproach o dili ma-blaspheme ang ngalan sa Ginoo. A well-behaved Christian refuses to regard iniquity. Ang tinuod nga anak sa Diyos, nga may pamatasan, maayong gawis tubangan sa Ginoo, dili mo tagad sa kadautan. Amen. Dili mo tabon sa kadautan, dili mo tagad sa kadautan. Pagka nakita nato ang dautan, dili gid nato na igsoon itago. Kung dili ato nang i-expose ug ato nang kuhaon sa atong tunga. Usa man ang inyong mga balasahon sa balay, gi-inspeksyon na ba ninyo? Mga balasahon ninyo, mga magazine, mga comics, ang inyong mga ginapaminawan, ang mga dapit nga inyong ginadtuan, okay ba tanan? Kamuntanan nga niya diri karon. Reviewha ang mga dapit nga inyong ginadtuan sa miaging semana. Okay ba tanan? Ang inyong mga gipambasa, pagkanianhin mo ang inyong mga mata, wala pa'y duha ka bersikulo sa Word of God na libat na kay katulugon, reviewha ang inyong ginabasa sa balay. Basig ang gipambasa ninyo sa balay, dili mao. Basig mga dautan o mga makadaot sa inyong pangunahunang espiritu. Basig mga bold ang inyong gipambasa diha. Ilabay na, kuhaon na, dili ka bubuton sa Dios na. Ang mga ka-associate nimo sa imong kinabuhi ron, whether tagagawas o tagasulod, unsa man sila, you must have to watch with the people you associate yourself with. Kay ang ilang pamatasan, basig mo balhin sa imuha. Kung kamo dunay ka-associate ng mga tagagawas, pilian ninyo. Pilian ninyo nga ang ka-associate ninyo dili mga tikasan. Kay kung nakigamigo mong tikasan, matun-an kadugayan ninyo ang ilang pamatasan. Pagka humanigson, maable inyong mata, mobalhin na sa inyo ha, abi ninyo mo na natural nga kinabuhi. Wa mo kabalo nga, natakda na di ay mo. Kay ang mga naka-associate ninyo, makatakod na sa inyong espiritu. Bantayin ninyo ang mga taong inyong giamigo, inyong giila-ila, inyong gi-associate.
Bantayan sa ninyo ang mga TV programs nga inyong ginapaminawan. Kinsay nagapaminaw ninyo marimar. Dili na makadugang sa inyong pagka-espirituhanon. Makadugang na sa inyong pagka-sentimental. Nga nung ni-click na diri sa tuwa, mao man na ang kahimtang sa Pilipino, kanunay sentimento. Gikan sa pagkakabos, gidaog-daog, pagkahumanig soon, gitabangan, nadato, anak gyud permina. Basta gidaog-daog, gusto gyud nato na. Kay underdog kunuhay kanunay atong kinabuhi. Ayaw na kaluy-i ang imong kinabuhi. Kaluy-i ang imong kalag kung wala sa Ginoo. Hallelujah! Bantayan ninyo ang mga programa sa TV ng inyong ipaminawan. Usay mo rag harmless, pero makaipikto na sa inyo ha. Mana ako, di ko tigpaminawag TV din he. Wa kay makuha. Kanang mga noontime shows, kanang mga soap operas diha. Puro yun na mga hilak, sentimento. Wa jud kay makuha. Wa jud kay kapaingnan. Huwag minawan ninyo ang mga makaayo lang sa inyo ha. O bantayan nato ang mga hunahuna sa atong kasing-kasing. Ang tanang nagasulod sa atong pagbati, sa atong hunahuna, bantayan jud nato na. Salaon jud nato ang makaepekto sa atong spiritual health ato ng ilabay. Hallelujah! Kay kita gipanagtawag nato sa pagkabalaan. Having these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ang well-behaved nga anak sa Diyos, nagaseparate siya sa espiritu ni ining dautan nga kaliwatan. Dautan na kayo ang kalibutan karon. Makita nato left and right ang kadautan murag wala na lang. Katong naglakaw na sa kadautan, ginatawag mga dili magtotoo, mga backsliders. Nag-resolve si David, ingon siya, dili ko mahimong sama kanila. Tanaw ninyo Psalms 101 verse 3. Gidumtan ko ang mga dalan ni adtong nagaliko sa ilang mga dalan. Gidumtan niya. Separate kita sa mga taong ang dalan ng soon hiwi. Di kita makiguban. Amen. Dili nato pasagdan nga ang worldly spirit makagunit sa tuwa. Natas kalibutan pero dili ta iya sa kalibutan. Dili nato pasagdan nga ang worldly spirit makagunit sa tuwa. Dili ta kinahanglan mahimong sama sa usa ka worldling. We will not let the worldly spirit get hold of us. It is so easy for a child of God to become like a worldling. Kalibutanon. Magsininang sama sa kalibutan, na ay bagong sinina ang kalibutan karon. Kanang sinina bitaw sa babae, nga letter B pero lalom kayo nga V. Pagkahuman, muhigot sa tiyan, pagkahuman ang iyang pantalon kanang pantalon nga og layo siya tanaw nimo, abi nimo adjud siya pantalon. Kakita na mo naron kanang unsay tawagan na? Sa una ka na naman ng stretchable nga pantalon sa babae pero kuha na siya ipit na pero stress din mo makita ang porma sa tiil. Pero karon naay ka ng dili lang si stretchable kundi unsa ang porma sa imong tiil maudyod ang iyang sundon. Pagka na'y nagsuot ana, delikado na mo sa pananaw sa Ginoo. Usa na mo kakalibutanon nga sama sa kalibutan. Dili gid na makapahimo sa Ginoo kanang inanang klaseng sinaninaan. Dili pud ta mo share sa kalipay sa mga kalibutanon. Ang kalipay sa kalibutanon wala sa balay sa Dios. Inig adlaw sa Domingo o adlaw sa panimbahon. Dili mo magsulting sama sa kalibutanon. If the spirit of the world has gotten hold of you, you will be speaking like a worldling.
ang iyang sinultihan maana nimo. Oros na dili maayo. Oros na pamintaha og minaro na tanan. Dili gyud maayo. Kalibutanon. Di punta mo adapt sa standard sa kalibutan. Magpabilin ta sa standard sa Dios. The call of God is for us to separate. Separation from evil. Separation from the world. We are not isolating ourselves from the world. In fact, we are sent into the world. But our standard is separate from the world. Lahi tag standard sa kalibutan. Lahi ang atong pagkinabuhi sa ilaha. Maning purpose sa Dios. Nya ang kitang mga anak sa Dios nga well-behaved, gisurrender ta ang atong kinabuhi sa ilaha. Totally. Mao na nga ang Espiritu sa pagtuman ni Anas Tuwa. That is the new spirit. That is what we call born again in the Spirit. Ang disobedience na wala sa tuwa, tungod niya ng repentance and surrendering of our lives unto Him. So, ang atong self-will na wala, o ang atong mga kabubuton under na sa kabubuton sa Amahan. Makapahimot na ta sa Yaha. All the way, atong gihatag tanan sa Yaha. Nagkinabuhi na ta para sa Yaha. Wala na sa atong kaugalingon kundi sa Yaha. Ang ubang mga Kristiyano, dili anak sa Dios, mga Kristiyano, ang uban nabuhi sa ilang kaugalingon. Some of self, some of them says some of self, and some of thee. Some of the Christians says less of self and more of thee. We children of God, what do we say to Him? None of self and all of thee. Mo na total surrender. Wa na'y nabilin sa tuwa. Iyahan na tanan. Nya, ang well-behaved nga anak sa Diyos, nagapa-approve sa Ginoo sa iyang mga higala. Hallelujah. Nakighigala ka lang sa mga taong giaprubahan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon si David sa verse 4 sa Psalms 101, I will not know a wicked person. Dili ko makigila-ila sa usa kataong dautan. I will not make bosom friends of those who don't love the Lord. Kung doon na may mga higalang wa mahigugma sa Ginoo, biyae. A testimony or our life and testimony for Christ can easily be made or marred according to the kind of friends we choose. Ang atong testimonyo, mahimong madaot o mahimong matukod, pinaagi sa mga higala nga atong ginapili. Amen. Unsa man ang mga klaseng higala nga atong pilion? Ang verse 6 sa Psalms 101, naghatag ka nato sa tubag. Ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain, upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mangangasiwa sa akin. Mga matinumanon lang, ang mga matinumanon lang, maoy pwedeng makiguban kanako. Mga loyal lang sa Ginoo, may pwedeng makiguban sa kuwa. Hallelujah. Makighigala mo, makigsuod mo, makig-fellowship mo sa mga babae ug lalaki nga nagpasidugog sa Dios. Makighigala mo sa mga naghigugma sa Ginoong Hesus. Makighigala mo nitong mga taong nahigugma sa balay sa Dios. O yun ba mo na? Makikigala mo sa mga katauhan nga nahigugma sa pulong sa Diyos. Makikigala mo sa mga katauhan nga nahigugma sa pagalagad sa Diyos. Mga inyong higalaon. Tanawan niyo yung verse 7, unsay gisulti? Siyang gumagawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Standard na sa rules sa panimalay sa Diyos. Kita ninyo? Bisan sa langit, ingani ang standard. Bisan deres gingharian sa yuta. Kisay nagtuo nga atong gikaymutangan karon, gingharian na ni sa yuta.
Gingharian ni Jesus Christ dinhi sa yuta. So kining Psalms 101 mao gyapon ni ang atong standard dinhi. Nya kontrolado nato ang atong mga dila, dili ni pwedeng gamiton ni Satanas. Ginagamit ni sa kaayuhan lamang. Hallelujah! Tanawan ninyo ang verse 5, Psalms 101 verse 5. Bisan kinsa nga nagabutang-butang sa iyang isigkatawo sa tago, pagalaglagon ko siya. Dili ako mag-antos niya tong tinan-awan nga mapahitason o kasing-kasing nga palabi-labihon. Dinhi sa atong pagalagad, dili pwedeng pagbutang-butang. Dili jud tamutog pagbutang-butang. Manang kung dunay issue batok sa imuha, basta niabot na sa akong dalunggan, tagaan tagyud kag time para motubag ana. Ay inyong pastor neutral, hantud wa pa nako makita unsay tinuod. Amen. Hantud di ko kakita unsay tinuod, na ako sa tunga. Kay mususi ko unsay tinuod. Dili ko muingon kinsay tinuod. Unsay tinuod. So kung doon ako'y nadunggan, may tungod sa inyo ha, ay bukabala ka. Dili dahil kumutuwa na. Neutral ko sa ako madungog. Ipatawag ta mo para motubag ana. Kamoy motubag, maminaw lang ko. Muhukom ko unsay tinuod pagkahuman. Unsay tinuod, may akong dapigan. Kung ang tinuod nas wala, dapigan akong wala. Kung ang tinuod nas tuo, dapigan ko ang tuo. Kung ang tinuod nas tunga, ang tunga may akong dapigan. Og asa mo adto ang tinuod, maoy akong dapigan. Kung ang nasa wala, akong higala, og siya ang nasa tinuod, dapigan ako siya. Kung ang nasa wala, dili na ako higala, pero siya ang tinuod, dapigan ako. Bisan asa pa paingon ang tinuod mo, ato dapigan. Ana igso ng hustisya. Og niining pagalagad nato sa yuta, dunay hustisya. So diri ang pagbutang-butang balay lugar. Dili personalay ang niya diri. Mo nang magdinautay ana, gidaot ko, diyon sa mga kapagdaot, disulti ko nga limbungan ko, nya, nituo ba ko? Kung ako'y nakadungog, dili ko mutuo, hangtod di ta ka matagag lugar, sa pagpamatuod nga kanay mo nadungog, dili tinuod. Hallelujah! Inga na din higsoon. Aron makatulog ta sa gabi, na ay hustisya sa atong pagpangalagad. So mga katawhan, labi na diri sa Pilipinas, kitang mga Pilipino, anad man ta sa ingunana, dapig-dapig ba? Pundok-pundok. Basta ang gidaot imong amigo, bisan na say sala, wa say sala, amigo man ako. Pero gani ang imong kaaway may gidaot. Nya tinuod siya, daotan ka, bisan kaaway ka nako. Bisan tinuod ka kay kaaway ka nako. Tinawhanon na nga hustisya. Walay tinuod nga hustisya na. Ang hustisya ingani, unsay tinuod, dili kinsay tinuod. Hallelujah. Hallelujah. Unsa man ang sikreto sa usa ka Kristohanon o sa usa ka tinuod nga kinabuhi sa usa ka anak sa Dios. Ang bersikulo 2 nagaingon, sa pagkamanggialamon magagawi ako sa akong kaugalingon sa dalan nga hingpit. O kano sa ikaw man hikanako, sa hingpit nga kasing-kasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay. Mag-aawit ako tungod sa may gugmaong kalulot og hustisya. Kasabot na mo karon unsay hustisya? Ang hustisya nagadapig sa kamatuoran. Unsa ang tinuod, dili kinsa. Pagka kinsa na gani, personal na. Pagka unsa gani tinuod, mo ni hustisya. Kanimo Jehova magawit ako og mga pagdaig. Sa pagkaming gilamon magagawi ako sa akong kaugalingon sa dalan nga hingpit. O kano sa ikaw mo anhi kanako. Sa hingpit nga kasing-kasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay. Dili ko ibutang sa tubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw. Gidumtan ko ang buhat niyadtong mga nanghisalaag. Kinidili makaipon kanako. Ang kasing-kasing nga masukihon magapahalayo gikan kanako. Dili ko pagailhon ang butang nga daotan.
bisan kinsang magabutang butang sa iyong isig kataw sa tago, tagalaglagon ko siya. Dili ako magaantos nitong tinanawan nga mapaytason o kasing-kasing nga palabi-labihon. Ang akong mga mata magatanaw sa mga matinumanon sa yuta, aron sila managpuyo uban kanako. Siya nga magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako. Siya nga nagabuhat og limbong, dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Siya nga nagasulti sa bakak, dili pagalig-unon sa tubangan sa akong mga mata. Sa buntag-buntag, tagalaglagon ko ang tanang mga daotan sa yuta, aron sa pagputol sa tanang mga mamumuhat o kasalanan sa siyudad ni Jehovah. Mao nay rule sa atong pagpangalagad sa Yaha. Giisip naging harian sa Dios dinhi sa yuta, atog yung sundon ang iyang mga pulong. Mao nang itagaan tag espiritu sa pagkamatinumanon, born again sa espiritu, para matuman nato ang pagkamatarong niya dinhi sa yuta. Nga giingon sa tao, ang samtang tao ta, dili nato matuman ang kabubuton sa Dios. Naanay example karon. Unang-una si Jesus Christ sa mga Hudyo nga nadayag wa nadawata. Karon si Jesus Christ nadayag diri sa mga Hentil. Ato ba siyang dawaton? Nagakatuman ba ang iyang kabubuton sa tuwa? Mao nang dinhi ang relasyon nga tawhanon gibungkag. Ang pamilyang tawhanon gibungkag. Ang espirituhanong pamilya o panimalay may gitukod. Ngano man, kay daghan na ang gikahatagan og espirituhanong kinabuhi. So dapat na espirituhanong balay, na espirituhanong amahan, na espirituhanong panagsuon. Kitang tanan karon panagsuon ta. Diyos sa nato panagsuon sa espiritu. Pareho tanan ang atong espiritu. Kisay atong amahan. Isa lang ang atong amahan. Mao nang kinahanglan tag espirituhanong panimalay. Ang atong relationship unsa man, samtang nangalagad ka sa kabubuton sa Dios, igsuon ta ka. Sa adlaw nga di na ka mangalagad, di ta na ka igsuon. Kisay mo dawatan ang relationship. Mao nang gipangutana si Jesus Christ, ay mong amahan, among inahan, umong igsoon, nasa gawas, nangita nimo. Sa may tubag niya, kinsa may akong inahan, kinsa may akong igsoong lalaking babae. Kining tanan nga nagapaminaw sa akong pulong o nagatuman. Sila ang akong inahan, igsoong babae o igsoong lalaki. Hallelujah! Hallelujah! Masulti gyapon nako sa akong kahimtang sa pagkakaroon. Kinsa may akong mga igsoon, babae lalaki. Kamo nga nagapaminaw sa kuwa ug nagatuman sa akong ginasulti. Kamo ang akong inahan, igsoong babae ug igsoong lalaki. So, ang tawhanong panimalay nanas daplin. Iguba na sa Dios, ay nagsumpaya pag-usab na. Ang espirituhanong panimalay maoy atong ipatugbabaw kay maunay panimalay ni makaluwas. Ano, magpadayon mo, magpadayon ko, magpadayon tas pagpangalagad, di ba sa langit magkita ta? Wa na'y katapusan. Pero bisan igsuon nimo, kapareho nimo gapelyido, ikaw nang alagad, siya wala. Pagka muhawa na siya sa yuta, ikaw po muhawa na, magkita pa ba mo? Dili. Mo nang dili na tinuod nga panagsuon. Inpakusahay, ang imong mga mahal sa kinabuhi, magpaymulutos nimo. Mo pa ang sakit nimo. Kay ngano, di na masabtan ang espirituhanong pagpangalagad. So kitang mga nakasabot ani, doon na tayo espiritual nga kinabuhi, himsog ang atong espiritu, bantayan nato nga waay makailugana, kay maunay paglaom ninyo. Maunay paglaom ninyo. Malipayon na kong kuhaon sa Ginoo. Kay napadayag ko na sa inyo ang kabubuton niya. Hallelujah! Nadayag na yung gingharian diri sa yuta. Ang iyang kabubuton, napadayag sa inyo ha. Andaman ninyo yung kaugalingon. Timanin ninyo ang inyong espirituhanong kinabuhi. Nga usay makadamgo mo, gitagaan mo og puti nga papilo o nakasinina mong pangkasal. Ambot pa sa butana, gigasahan na mo og usa ka espiritual nga kinabuhi. Spiritual life. Nito ang nasa inyo, physical life lang. You have no spiritual life. Wala mo spiritual rights. Wala mo spiritual nga balay. Wala mo spiritual nga amahan. Ini kamatay ninyo. Babay na mo.
Wa gyud may kadtuan. Karon, salamat mo gi-adapt mo, gihimo mong spiritual nga anak, gihimo mong may relationship sa inyong spiritual nga amahan, namo spiritual nga balay, gipadalhan pagyud mo og gingharian diri sa yuta nga diin ang panag-usa sa pagtuman sa iyong kabubuton naa ang tanan gipakataw sa espiritu sa pagtuman, giandam mo, giayo mo, gimaymayan mo, gitudluan mo. Wala buhata sa Dios na sa uban. Gipadalhan mo og dinihog nga pagpangalagad. Ug salamat sa Dios nga nakit-an ninyo ni naablihan na inyong mga mata ani, ayaw ninyo pasagding mubulag na sa inyo ha. Kay mo na inyong paglaom o kaluwasan. Talay ko ng Diyos, palakpakan nato siya. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Manindog tawag daigon nato ang atong buhi ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa inyong pagkamahal. Salamat sa inyong presensya. Nakiguban ka namin. Salamat usap sa inyong mga pulong na naghatag ka namin o Diyos at ako kahayag, giya, kalig-on, kaligtong sa pagpangalagad diha kanina. Salamat sa espiritual na kinabuhi na amang nabatunan. Kung wala kini, wala may relationship diha kanimo. Salamat o Diyos, gihimo kami nimong mga anak. Nga ginatudluan, ginatultulan, ginamaymayan, ginabadlong, o ginapahamatnunan sa matag panahon. Salamat o Diyos sa pagpadayag sa imong gingharian dinhi sa yuta. Salamat sa pagpadayag sa imong kinabuhi. Salamat, Amahan. Nagihimo kami nimong pamilya, nimo dinhi sa yuta. Panalaginan mo kini sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Sa ilang paggawas dinhi o Diyos, sa lutsaw sa kasiman, na dawat nila imong mga pulong, mahimo kining kahayag, ngadto sa uban nga napas kangitngit, kapinaagi kanila, daghan pang mga lugas na nasa kalibutan ang makita, maluwas, o makadangat usap ni ining imong gigharian dinhi sa yuta. Salamat o Diyos. Hallelujah. Sa imong takong pangalan, sa pangalan ng Kristo Jesus, dapat kang pagkasakit. In Jesus' name.